Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Nooring video ngayon, ito po ay nagbula kay Banat News Updates at ito ay pinamagatang kakapasok lang, grabe to, nabisto na, katiwalian sa Kongreso, binulgar ni Senator Amy, tamba, todas na. Grabe yung pamagat. Ayon, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ng atid sa atin ni Banat News Updates, no? Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po si Senator Amy, binunyag na po na yung detalyado, no? Detalyadong plano ng pagpapalit ng konstitusyon sa pamamagitan ng Chacha. Kaya lang, alam mo, Senator Amy, simple lang naman po yung problema dyan. Hindi ba kamag-anak incorporated niyo yung problema ng lahat ng ito na nagaganap? Nakakaawa rin si Pangulong Marcos, no? In fairness, gusto niya talaga yung unity. Naniniwala ako, gusto talaga rin ni gusto rin talaga ni PBBM na magkaroon ng unity. Kaya lang nga, wala hindi niya makontrol. Wala, yung unity ang nagpahama kasi diyan Yung gusto ni PBBM, maganda yung gustong mangyari ni PBBM Diba, na magkaroon ng pagkakaisa. Walang kahit na anong halong kulay na magkakalaban. Lahat ay dapat magkasundo. Ayun, nung nagkasundo, no? Na pagsama-sama nga, pero yung salitang nagkasundo, hindi yan. No? Kawawa din si PBBM, tama si Sir Badong na siya yung tinatamaan ng mga nangyayaring to. Na sinasabing wala siyang magawa, ganito, ganyan. No? Sobrang bait lang kasi ni PBBM. Diba? Kaya kailangan talaga yung medyo matigas ka ng konti. Diba? Katulad ni Senator Amy yan. Matigas. Diba? Kababaeng tao pero matapang. Diba? Kung may mali, pinaglalaban. Kung tama, di tama. Ganun yan. Agreed. No, hindi niya makontrol yung pagiging ganid sa kapanyarihan ng isang tambaluslos. Ito po ang sinabi ni Senator Amy na kinot po ng SMNI. It was fairly detailed. Project PI ang tawag. Ito raw po yung tawag, no? Ang sabi ni Senator Amy, ang timeline, major activities are December 15 to January 3. Yan po yung paglalatag ng major activities. Prepare petition, print proposition, signature sheets, detalyado siya hanggang dumating sa February. Pag dumating ng February 12, hanggang sa March 10, verification of signatures by COMELEC. Kaya po pala mabilis, no? Kaya po pala talagang hayagan na halos. Hanggang sa March 10, verification of signatures by COMELEC. Election officers as ordered by COMELEC and Bank. March 11 to April 8, conduct public hearing on the petition to determine the sufficiency or insufficiency of petition of the required document. It goes on, and it's very interesting na hawak nilang COMELEC. And if sufficient, on April 9, Batande, COMELEC prepares for the plebiscite. So ang bilis po pala nito, no? Ang bilis po nitong project PI na to, talagang mapapa-PI ka, no? People's Initiative. Hindi po ganito yung People's Initiative. Karamihan po ng People's Initiative, wala pa po nangyayaring People's Initiative pala, no? Yung People's Initiative na yan, ibang PI Ibang PI yung nararamdaman ng mga tao ngayon. Huwag natin banggitin, bawal. Pag po nang gustong palabasin, kaya nga po pinahirapan yan para po hindi mapakialaman ng mga politiko. Kasi po, may dalawa na pong paraan na binigay para sa politiko. Yung isang paraan naman, para naman to sa mamamayan. Yung People's Initiative o mamamayan na, politiko pa rin po ang namamahala. Okay naman po yan, no? Expose. Maaari po magkatotoo yan. Ano po mangyayari pag sa April, no? Pag dumating po yung April, tumama po kayo. Kasi alam mo, mahal na senador, ganyan din po mag-expose si Maharlika. Ito mga magaganap at nagaganap nga. Ang pagkakaiba po, Senator Amy, pagkakaiba nyo po ni Maharlika, si Maharlika, vlogger, no? Kayo po, senador. Di po ba? Tapos, kilala nyo yan, kamag-anak nyo, malamang, Hindi ako sigurado. Pero malamang sa hindi, kamag-anak nyo pa yung namumuno dyan. No? Ang nakakalungkot
po, pag naririnig po natin, marami po, napakarami po sa Senado na magagaling. Napakarami pong mga Totoo yan. grandstanding na mga senador. Hindi mo sila marinig. Parang sa nangyayari kasi ngayon, no? Parang mas nagkakaroon ako ng tiwala sa Senado ngayon kaysa Kongreso. Di sa totoo lang, sorry sa Congress, no? Kasi ngayon nangyayari sa inyo, alam naman natin na may mga congressman din naman na kahit papaano maayos. Gaya si Paulo Duterte, di ba nandiyan dyan? No, marami pa. No, mangilan-ngilan. Huwag na yung marami. Diba? Pero siguro hindi rin sila makatutol, parang nadadala na lang din sila, 'di ba? Parang para hindi tayo masagasaan dito, para hindi tayo maperwisyo. Kasi magkakasama lang sila sa kamara. 'Di ba? Siguro hindi nila nagsasalita yung iba. Hindi sila makakontra, 'di ba? Pero alam nyo, kung alam nyong mali tsaka yung kapakanan ng mga Pilipino, yung madadali dito is dapat pinaglalaban nyo eh. Mas pinapakita nyo sa mga tao na eto ako, pinaglalaban ko kayo. Kung ano yung karapatan na dapat sa inyo, dapat sa inyo. Hindi yung dapat na tinatanggalan kayo ng karapatan. Ngayong may mga ganito na direkta na, may akusasyon na, meron ng sinasabi na meron ng akusasyon na nagkakabayaran. At meron ng mga vlogger na umaamin. Ayan po, nariyan si Mike Abe. Sinasabi nila na pinatotohanan ni Mike Abe na pinangungunahan ng mga congressman yung PI na yan. Parang pinagmamalaki niya pa eh. Kinakantsawan pa si Lagman at saka si Pulong lang daw ang hindi kasama doon sa pagpapapirma. Ito naman po si Jam Magnative. Yan daw ay hindi. Kaya hayagan na eh. Wala na po silang awat-awat. No? Hayagan na po. Tapos ang dami na po lumalabas na video na sinasabi po na ito po, pagka nagkapirmahan, magbibigay po si congressman through DSWD ng iba't ibang ayuda, no? Pinatunayan din po yung sinasabi ni Senator Aimee mismo na nagdagdag sila sa BICAM ng pondo para diyan sa tchatcha na yan. At kaugnay din po yung ayuda na tinatawag, no? Ang laki-laki po ng ayuda. Yung pala, yung ipang-aayuda pala, pinangangako po eh. Tignan nyo po yung termino ni Jam Magno, kung nakatanggap kayo ng ayuda para sa PA, hindi po yan bayad. Hindi yan vote buying, yan ay incentive. Pwede pala yun, tawagin mo lang iba. Ito po, sa totoo lang magandahin mo lang. Magkatotohanan na po tayo. Ngayon lang po nagaganap to, nagkarapalan. Garapalan talaga, grabe, wala pong poknat. No? Hindi na po nahihiya eh. In-expose na dalawa na po sa Davao representative. Si Ungab, Congressman Ungab, tsaka si Congressman Pulong ang nagsasabi na namumuno sa Davao si Migs Nograles ng PBA, party list. Wala na, alam niyo po, Senator Aimee, kami po nanonood, mga viewers po, alam na po namin yung nagaganap. Bali-balik ta rin man, ang tawag ni Jam Magno, incentive. Ang tawag naman ni Mike Abe, pamasahe. Yung 100 daw po, pamasahe. Baka pamasahe daw. Sabi ni Mike Abe. At saka bakit po sila ang pirma mo 100? Lagi nga 100 na yan, sakit talaga. Napakinggan. No, pero kayo palaala lang, kung ano man yung pipirma nyo is dapat iisipin nyo yung kapakanan, no, yung kinabukasan, hindi yung ngayon. No, kung ano ba ang magiging kinabukasan nyo sa pipirmahan nyo. Talaga kasi ngayon, no, tama sila, no, talagang lantara na, no, talagang eto na, nadidinig na, hindi nila sinisikreto, talagang eto, parang nilalantad na nila na, eto kami. Ito pinapakita namin na yung power naming lahat. Diyos ko, kung ito'y matutupad, kung masusulong, naku, paano na ang ating kinabukasan? Paano na? Sasalita tungkol dito. Bakit po si Jam Magno at si Mike Abe ang nagsasalita? Hindi po yung mga congressman. Hindi po yung kung wala talagang illegal na ginagawa, bakit hindi po maipagmalaki yan na proyekto? Alam ko dyan sa House of Representatives, lahat pinagmamalaki nyo. Pinagmamalaki nyo na ito, meron kaming resolution para papasukin ng ICC. May resolution kami para
tanggalan ng budget o hindi na pala resolution, ginawa nyo, tinanggalan nyo ng budget, no? Hindi ko po maintindihan. Pamasahe raw yun, sabi ni ni Mike Abby. Sabi naman ni Jam Magno, ito ay incentive, wag daw tawaging vote buying. Kahit na ano po ang tawag nyo riyan, no? Okay, ito po, pinalalaganap din po nila to. Wala po may sagot eh. If you're making your enemies angry, you're doing a great job. Yan po ang pahayag daw po ni Bongbong Marcos. Pinakakalat naman to ng mga taga-Twitter. No? Hindi ko po alam kung kumakalat din yan sa Facebook at sa YouTube. If you're making your enemies angry, you're doing a great job. Kaya kung nagagalit, habang daw tayo'y nagagalit kay Pangulong Marcos, dahil totoo yung sinasabi ni Pangulong Marcos na you are doing a great job. Pero eto ang tanong, no? Paano okay yun talagang maaasar sa iyo yung kalaban mo kung nagtatrabaho ka na maayos. Kaya po maraming galit kay Pangulong Duterte dahil nagtrabaho siya na maayos. Dito po sa kaso na to, hindi po applicable yan. Dahil karamihan po ng mga very vocal na kumakalaban ngayon kay Pangulong Marcos, hindi niya naman kaaway. Supporter niya at saka kakampi. Ayun, yun yung sinasabi ni Sir Badong. Yung talagang medyo nagtatampo, ilagay na natin nagtatampong salita. No, is yung mismong dating mga supporter ni PBBM. Kasi kaya medyo nagagalit kay PBBM dahil din sa pananahimik na nangyayari sa kanya. No, dahil sa ito yung lantaran na nga yung ginagawa ng Congress, no. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagsasabi na katulad kay Amy Marcos, di ba? Yung pinapakita ni Senator Amy. Nananatili pa rin siyang tahimik. Kaya parang ang iniisip ng mga tao is parang kinukonsinte ng ating Pangulo kung ano yung nangyayari. Kaya marami talaga na pumupuna sa ating Pangulo. Kasi nga, yung problema na yan is hindi naman nanggagaling kay PBBM eh. Nanggagaling yan doon sa mga taong itinalaga ni PBBM sa administrasyon niya. Yun ang gumagawa ng problema na tumatama ngayon sa kanya. No? Tapos syempre hindi pa siya nagsasalita kaya medyo nagiging palaisipan sa mga tao at kung ano-ano yung naiisip ngayon sa presidente natin. 'Di ba? Pero pag nagsalita yan, doon na magkakatapusan yan. 'Di ba? Doon na malalaman yan. Wala namang magagawa yung mga yan kapag nagsalita na si PBBM kung sabihin niya ayaw niya eh. Wala na yung mga yan eh. No, pero hangga't tahimik, medyo malakas ang loob nila eh. Malakas. Kung ano-ano yung sulong, sige sulong natin. Parang okay lang kay Bongbong, parang ganun. No? Di po ba? Kasama na po ako dun. Supporter kami. Sumupo, dami nga nagalit sa akin sa inyo. Yung mga isko, nagalit sa akin. Bakit ko sinuporta nyo? So, hindi, yung ibig sabihin po, hindi po applicable sa inyo yung if you're making your enemies. Ang tanong ko, if you're making your friends and supporters angry, maaaring hindi mo ginagampanan ang yung trabaho. Ang nangyayari po, supporters po ni Pangulong Marcos, si Maharlika po ba? Sino po ba yan? Di ba supporter yan? Yan po sila Trixie, Attorney Trixie Angeles. Hindi po ba supporter yan? PBBM yan? In fact, naging ano pa yan, di ba? Secretary, press secretary. Hindi po ba si Roque ay kasama pa sa team ng Uniteam? Hindi po kalaban yan. Okay. Alam niyo po, nanghinayang ako kay Pangulong Marcos. Totoo naman po, yung sinasabi niya, mukhang sa lahat po ng panawagan ni Pangulong Marcos, ito yung malapit sa katotohanan. Malabo po yung 20 pesos. Goodbye na po sa 1 million per year. Ako hinihintay ko pa rin yung 20 pesos na bigas pabahay. Goodbye na rin dyan sa meron, no? Itutuloy niya yung build. Hindi na po yan kasing laki ng build. Kung may itutuloy man, maliitan na lang. Kumbaga kay Pangulong Duterte, malakihan yung proyekto. Ito pang farm bill na lang. Okay. Farm bill. Pero ang pinakamalapit po sa katotohanan, yung panawagan niyang unity. Di ba? After na manalo yan, ang sinasabi niya, ano man ang kulay nyo before election. Yeah, yung kulay. Ngayon, magkakasama na tayo. Sa kulay na yun. Talaga namang katotohanan. Nakita niyo po, sila Laila de Lima, yung mga Dilawan, sila Franz Castro, yung mga Makabayan Black, yung mga kakamping,
hindi kumikibo, di ba? Sila Risa Ontiveros, walang atake, di ba? Wala pong mga atake ngayon eh. Sila Pabor na kasi sa kanila ngayon yung nangyayari, Sir Dodong. May bumagyo lang. Kasi kung nakikita nilang malakas ang unity team, talagang yung trabaho talaga ni VP Sara at saka ni PBBM ang nakikita nila. Kukontra yan, magsasalita yung mga yan. Kaso nga yung nangyayari, medyo pabor na sa kanila. Nasisira na yung dalawang yan. Nagkakagulo na yung Pilipinas sa ganyan nila. Nag-aaway-aaway na lahat ng mga supporter, lahat yan. Ako, kaya tuwan-tuwa ngayon sila. So, tahimik lang tayo dito. Bayaan mo sila magkagulo dyan. Parang ganun. Alam niyo po mga atake kay Pangulong Duterte? Pag bumabagyo, nasa ng Pangulo? Puta, kahit na nakahanda na lahat eh. Di ba? Ngayon, wala po tayong nakikita. Ito po, nagkakagulo na. Taray na mata ni Senator Amy, no? Pero lahat po ng unity yung unity po ninyo, unti-unti po sinisira ng Kamag-anak Incorporated. Yung ambisyon po ng inyong Kamag-anak Incorporated, yun po ang sumisira sa lahat ng nabuo ninyo. Kumbaga, si Pangulong Marcos, aminin natin to, no? Nagke-create siya ng unity team, nananawagan siya ng unity. Tignan nyo po. Ang una pong mga tumiwalag, wag na sila maharlika, hindi pa pumoporma no si Tambi. Yung nag-flex po ng muscle si Tambi, nagpakilalang siyang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ano po ang unang in-isolate nila? Yung mga Duterte, di ba? Kasi alam na nila kung anong tatakbuhan eh. May ambisyon eh. Siyempre, tirahin yung Duterte, tanggalan ng... tingin ko naman, kahit hindi naman tumakbo si BP Sara, tapos si Rapi Tulfo ang tumakbong presidente, mananalo pa rin si Rapi Tulfo kung si Tambi ang lalaban eh. Tingin ko lang malakas pa rin eh. No, kahit... Pasamain ng si Sara Duterte, pasamain sa pamamagitan ng confidential fund. At naganap po yan. Siguro kung aatras si VP Sara, pagtakbo ng presidente, hindi siya pag-iinitan yung mga Duterte. Tapos si Rapi Tulfo ang susulong maging presidente, malamang si Rapi Tulfo naman ngayon ang babanatan. Kung hindi nila kayang mauto-uto si Rapi Tulfo, naku. Kala ng confidential fund. Kaya po doon bumuelta si Pangulong Duterte. Kaya naghamon din si Pangulong Duterte. Total, pinasasama niyo yung anak ko. Sagutin niyo tong hamon ko, di ba? Mag-audit tayo. Yan ang hamon niya. Hindi na po makalimutan yan. Yan yung una. Nahiwalay yung mga Duterte hanggang sa talagang sa kanila rin galing yung sa ICC, no? Yung suporta nila sa PISTOC, talagang House of Representative lahat eh. Kung titignan niyo si ano talaga yung Duterte. Ngayon naman po, dahil yung Duterte hindi na good sa mga Marcos at Romualdez, mas good na sa mga kakamping, Dilawan, etc. Pero inuunti-untihan nyo rin yung mga Dilawan eh. Tignan nyo po ngayon, tumututol na po yung mga kaparian, hindi nila matik eh. Hindi po, tahimik na yung mga kaparian, hindi nyo po ba napansin? Nung simulan tirahin si Sara Duterte, tumahimik yung kaparian na tumira sa mga Marcos. Naging kakampi na nila. Nagkaroon na ng informal alliance. Nagkaroon na ng informal na unity team. Sabi nga natin, di ba? Kaya nga pabor na pabor sila sa nangyayari. Yung mga Makabayan Black, Kakamping, Dilawan, mga Magdalo. Yun ang gusto nilang mangyari. Team po rin Duterte. Duterte nila in-isolate, di ba? Pero dahil dito sa bayaran, hindi po maatim. Hindi po maatim na mga kaparian na hindi tutulan. Hindi po maatim ng Dilawan na si presidente ng Liberal Party na si Lagman. Ayan. Na hindi pumalag. Kitang-kita nila sa mga probinsya nila nagkakabayaran. Si Lagman lang talaga, no? Real talk po. At eto pa, yung naglabas sila. Eto na, bumira na rin po ngayon sa kanila si De Lima. Paglabas ni De Lima, panay papuri sa Marcos government eh. Ngayon po, bumira na dahil dyan sa EDSA pera. Alam niyo po ang mga Dilawan, banatan niyo na lahat, wag lang yung EDSA at wag lang yung Aquino. Tayo, wala tayong pakialam, binabanatan natin EDSA eh. Wala naman talaga na idulot yan eh. Pero ngayon, pumalag na sila Laila de Lima. Lahat ng binubuo ni Pangulong Marcos na maging kakampi nila, sinisira nitong Kamag-anak Incorporated. Yan po. Baka yan yung ibig sabihin ni Senator Amy na destabilization within, no?
Ito yung Kasi- pangarap mong magkasama-sama, pangarap ni PBBM, pangarap ni VP Sara na mapag-isa ang mga Pilipino. Mapag-isa lahat, no? Walang kulay. Pero ito, no? Kabaliktaran yung nangyayari, no? Nagkakalayo-layo, nagkakawatak-watak. Ay nako. Kasi wala po sanang problema eh. Ang bibigat ng mga tagapagtanggol nyo. Nariyan pa si Badong nun, tagapagtanggol nyo pa, marami. Di ba? Inunti-unti nyo eh. Nung tinira nyo si Sara Duterte, goodbye na tayo lahat. Hindi po pwedeng Taplahan na, no? may unit team tapos titirahin nyo yung kay-unit team nyo. Ito, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ating napanood at binigyan ng reaksyon? Kamag-anak Incorporated mismo ang sumisira. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.